Welcome back to my channel. It's me, Caroline Abigail. And for today's vlog, here is another vlog ng ating Where to Eat in Boracay. Okay, ito na yung labas. Grabe, alon. Grabe. Ano to? Grabe! Ano ka? Bakasyon! Woo! Saya! Ayun guys, grabe. Sobrang lakas ng alon. Hindi wala talaga makakapag-swimming. Kahit anong activities walang pwedeng gawin ngayon. Kasi tingnan nyo naman yung alon. Sobra. Grabe siya. Epic fail ng bakasyon. Grabe. Sobrang lakas din ng hangin. Salima! Are you okay? Let's go back! Go back! Let's go back na ba? Happy! Enjoy! Adventure! Grabe talaga. Sobrang lakas ng alon. Naghahanap lang kami ng makakainan ngayon. Kasi di pa kami nagbe-breakfast tsaka coffee. Tapos ganito yung habutan mo. Ang dami na rin kalat. Wala ito talaga yung plate na nabook namin. So hindi naman natin ina-expect na biglang babagyan dito nito. We love the day, Andok. So dito tayo sa mga murang kainan dito sa Boracay, yung Andok. So ito yung menu nila. As you can see, super mura lang siya. Very budget friendly siya. So order lang kami kasi hindi pa kami nagbe-breakfast guys. Nantay namin yung order dito sa Andok. Ang in-order ko ay sinigang. Hindi pa kasama yung rice. Kaya umorder na lang kami ng dalawang rice. Sa vlog ko, wala ka pang exposure masyado. Mayayain kasi ako. Ay, mayayain ka. Ang first day namin ay Andox. Kasi hinahanap namin yung turo-turo na sikat sa Sa TikTok. station ba yun sabi? 3. Pero hindi ko nakita. So, anday na namin yung order namin. And kain na tayo na brunch na to guys. Brunch. Let's eat. Sis. Rice? Ha? I cook sinigang ko ng Oh? Mahilig ka magluto? Anong ginagamit mo ang asin? Sinigang. Meron doon sa German. Same kami ni Salim. Meron. So, tikman natin. Sarap yung sabaw. Mainit pa. Mas mainit pa nga siya sa kape ko. Ito ang yung kape. 30 pesos. Ano tawag dito? Wala nang init. Ay, walang matabang. Yun, matabang. Tsaka ano, hindi mainit. Mas mainit yung sinigang. Sarap yung sinigang. Crave ako sa sinigang kasi malamig. Lakas na ng ulan. Lakas na naman. So okay ito guys, mura na dito and sarap naman yung sinigang. Pero yung masasabi mo dito sa tapa mo, sakto lang. Matigas. Matigas? Tsaka konti lang yung serve mo. So ayun, kain lang kami. Lakad-lakad lang yung pamilya naman. Hi guys, update lang. 12:20 na. Nasa budget mart kami. Mga zombie na. Wala nang tulog. Kasi night na sa Germany, so inaantok na yun. Ano? Mga energy. Wala na. Lobat na lahat. So, bumibili lang kami ng mga noodles. Tinapay. So, dito guys, sa aming hotel, meron din silang restaurant. So, pwede kayo mag-order din ng mga coffee or breakfast. And may mga dishes din na pwede ninyong orderin gaya ng pinakita ko kanina doon sa TV nila. So, order tayo ng coffee kasi mag-work pa ako mamaya. So, ito yung kanilang restaurant. So, marami siyang chairs and tables. So, ito yung kanilang menu, guys. So, ayan siya. May pang breakfast sila, mga sizzling plates. Ito yung kanilang main course. Ayan.
Tapos, may mga sisling din. And marami pang iba. So, check nyo na lang yan dito. If pupunta kayo sa Boracay. Mga pasta and noodles din sila. This time guys, in-order ko lang itong kanilang iced coffee latte para gising tayo sa work natin mamaya. So, ito guys, yung ating iced coffee latte na in-order. 130 pesos siya. Order nga ako ng coffee latte. So, may 10% charge pa siya. Parang service charge. So, 141 pesos na siya. So, napansin ko dun sa food nila, medyo pricey din siya. Eh, parang yung specialty nila is pizza. Medyo pricey siya, of course, dito tayo sa Boracay. Pero, mas affordable siya compared dun, syempre, dun sa mga restaurants around the mall area. So, madaan kayo dito sa Red Coco na restaurant. Pwede nyo rin siyang i-try. Good morning guys. This is our second day here in Boracay. And today is Wednesday and look at the weather. Okay naman na yung weather. Okay naman yung weather ngayon. Mahangin na lang. And wala nang ulan. So sana tuloy-tuloy na kasi today magla-land tour kami. And ang gagawin namin yung parang ginawa ko lang last time, which is the hop on hop off by Southwest. So kung gusto nyo makita kung paano yun, meron akong video nun. Ilalagay na lang natin sa link, yung link niya dyan sa description box below. So, ayun. Ngayon, mag-breakfast muna kami kasi hindi pa sila nagbe-breakfast. Although, bumili naman ako ng coffee kanina. Tingnan natin kung saan tayo kakain today. Finally here, guys, sa ating first stop na kakainan for today. Of course, kita nyo naman yung logo, McDonald's. Hanggang dito sa Boracay, naka-McDonald's tayo. Kasi isa din to dun sa mga murang kainan dito sa Boracay. And actually, located siya dito sa Station 2, malapit sa Mayday Mall. So ngayon, nag-order lang sila ng kanilang breakfast. Talia's breakfast. Tinatamad ako mag-breakfast eh. Okay, so makape, tsaka hot cake. 113 lang yan. 2 pieces na ng pancake. Plus cafe. Magkano to? 59 pesos. So, ayun, wala pa 200 pesos. May breakfast ka. Na lang ako dito sa land tour namin ng Hop on Hop Off by Southwest. Pero, sabi ko kay Kuya, paano kung saklok ako magbubo? Kasi meron din ganito saklok. O, paano yung Kuya? Same ba yun? Wala yung card siklop. Online, wala siklop, online booking. Di, bawal doon makasakay yung may card. May QR code sila. Bawal sila dito, Kuya. Bawal doon tayong card. Dito, bawal din sila sumakay sa amin. Bawal. Pero yung bus siklop, dalawa lang yan. Dalawa lang ang po ang umiikot. Rented yan sa amin. Di sa amin yung Sa inyo po, ilan? 14. 14? The best po pala Southwest. So Southwest, baka naman. Ito si Ate Faith nga pala. Ang nakasama namin, nakasalubong lang namin. Papunta kami sa Puka Beach. At ang offer ni Ate, ate, magkano yung iyong braid? 100 po, apat na lines na po siya. 100, apat na lines. Kasi naalala ko nun, nung ako, 2 lines lang, 250 siningil sa akin. Dito kay Ate, 100, apat na lines lang. Kaya ayan, kasi daw, ang kaibahan ni Ate is, May pwesto sila doon, tapos dito kami wala. ayun, Opo. may pwesto. May pwesto doon. Sila wala. So, sa kanila lahat ng income, wala silang kahati. Kaya mas affordable kila Ate. So, ayan, magpapabraid ang aking cousin doon. Ayan si Talia! Oh, panis! First time nagbe-braid! Happy! Yay! Nakisama yung panahon. Nakisama yung panahon. Hey, it's raining! Boracay, it's raining! Wala na, keyhole kami, pero inulan kami. Kawawa naman. Sad. Keyhole? Kami makapag-picture, dito muna kami. Wow, binasa ang pool. Waterproof! Finally here sa ating location na napili sa ating launch. And tayo ay nandito sa La Carmela. For 95 pesos lang siya. Only buffet na yun for lunch. Diba? Buffet na siya. 295. So, papakita ko sa inyo yung kanilang food sa lunch. So, first off, may pork sinigang sila dito. Ayan, may soup. Tama-tama kasi malamig ngayon. They also have fruity salad. May spaghetti. Of course, rice. Ambag naman dyan. Ambag naman.
Tapos meron stir fry mixed vegetable with beef strips. Fish. Ayan, fried fish. May tahong din. Butter chicken. Sarap. Tapos meron ding pork patate. And then lastly, dessert. Meron tayong fruits. Watermelon. Hello, kuya. And then, eto, Window Cathedral daw. So, mukha lang ako ng food and mag-lunch na tayo. So, dito kami nakaupo. Hi, Tita Wena. Thank you very much, Mara. Yeah, so kain ka. Napakabusog kami. Yes po. Pagkain lang. Pinabagi tayo. Yes. Thank you. At ito na si fruit. Isang ambag dyan. Okay. So, ayan. Kain na tayo. Kuha na ako ng food. Ayan na. Tikman natin. Ito yung patatim. Kumuha ko ng patatim. Masarap. Ito yung stir-fried veggies. Butter chicken. Fried chicken. Pakul mo. Okay na siya, guys. Okay siya for its price. Kasi 295 lang. Ang daming food sa laptop. Kasi may mga ka-price sila pero ganun kadami yung food selection. Sila yung pinakamarami kong nakita dito sa Bora. So, kung gusto niyo yung lunch buffet, okay din dito sa La Carmela. Nandito kami sa D-Mall and gusto ko mag-try ng tanghulo. So, 150 pesos yung kanilang mixed fruit tanghulo. So, ito siya. Pinipicture na ni Soylene. Ito ang aming tanghulo. Strawberry. Ang asukal. Epic fail! May isa pa naman strawberry siya na. Masarap. Masarap. Get it all na. Is it good? Masarap. Okay. Sarap? Sarap? Sarap, no? Sarap yung panghulo. Ayun, gusto yung dahira. Ano to, kamatis? Kamatis! Ito! Yeah! Is it good? Weird! Ano ito? Okay guys, dinner time! I'm with the dress girls. At mga naka-dress kasi sila. And then Salima, hi! So nandito kami ngayon sa Taco Loco. Taco Loco. And bumili kami ng fruit shake dito for only 100 pesos lang yung mga isang fruits. Pero 140 pesos yung avocado, tsaka yung may mga mixed fruits, tsaka may graham na kasama. So, 16 ounce siya. Mura na rin yun compared syempre dun sa mga typical or mas kilalang mga fruit shake dito sa Boracay. So, ayan. And then, meron din silang mga tacos. Yung kanilang Mexican beef tsaka chicken pesto. Buy one, take one na siya for only 299 pesos. Pero, hindi kasi namin bet yung tacos. Kaya, fruit shake na lang muna yung binili namin. And busog pa kasi kami doon sa aming buffet lunch kanina. So, inom muna tayo ng fruit shake. Ang cute din guys kasi ang cute yung uniform nila. Meron pa silang Mexican hat. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Tacos nila. So good. It is super sweet. It's not super sweet, right? Just enough sweetness. So good. Buko shake. Buko shake is Salima. Because that's her favorite. Very satisfying. Kanina yun pa siya naghahanap ng buko shake. So yun, nakahanap din kami. Yung isa sa mga food, ano yun tawag dito? Fast food. Ayun, isa to sa mga fast food na meron dito sa Boracay. Of course, KFC. In order na lang namin yung
8 pieces ng fried chicken. Tapos may kasama na yung 4 sides, 4 rice, 4 drinks. Tapos nag-add na lang kami ng 2 rice kasi 6 kami. So 8 pieces na siya ng fried chicken. So yun yung aming dinner for tonight. Ay, saya niya. Saya niya. Una sila tapos rice. Or nasa 100 pesos lang yung total each meal nito. Dari-diretso. Bumili na kami sa limang kape. Baba ng energy ko. Kain na, mag-eat na tayo. Mag-eat na. Laing guys, laing. Taste na laing. Tita Wena yung laing. Try na. 60 pesos lang itong laing nila. Tapos, dito, nag-try doon kami. Nag-try lang yung iba ng ano, mura lang kasi dito sa gas. Pero, bilhin yung baboy. Masarap there. Okay naman. So, kain lang kami ng brunch and afternoon, magpapalaundry ako. Okay guys, so it's dinner time. Order na lang ako dito sa baba ng chicken Alfredo pasta. So, nasa 300 something pesos siya. So, tikman natin. Kain. Kakakain ko lang. Galing akong work sila kasi iniwanan nila ako. Nag-Jollibee sila, banda dun sa, dito lang, malapit lang. So ako, kumain na lang ako dun sa resto sa baba namin para matry ko. Pero hindi nga ako masyado lang konsulita. Since, tawag dito, malakas yung music nila doon. So baka makapiright tayo. Kaya dito ko na lang sasabihin yung pinaka-review ko doon sa ating kinain na chicken Alfredo. So 309 pesos siya. Meron siyang fee na 10% charge. So dito sa Boracay, usually talaga, lagi may 10% charge. So normal na yun dito. So nasa 320 something yung binayaran ko. So, question, worth it ba siya? Although medyo pricey, no? Kasi nasa 300 siya. Pero, for me, okay naman siya. Pero, sa tingin ko may sasarap ayun. Para dun sa price niya. Kasi medyo pricey din siya. Pero, ayun, yung typical lang na chicken Alfredo. And doon talaga sa Red Coco Resto, parang medyo pricey. Pricey talaga sila. Pero dun sa na-try ko na chicken Alfredo, for me, if I'm going to rate it ng hanggang 10, around 7 out of 10. Pero okay na rin kasi nag-crave ako sa parang cream sauce na pasta. Oh, may milk tea dito. Tayo milk tea. Tinry namin yan before. Okay naman yung lasa niya. And lakad-lakad lang muna tayo. And natin kung may makakain ka tayo dito or baka diretso tulog sa Lenore, mag-grocery lang ako ng konti. Kasi, wala pa akong tulog. 2 oras. 2 oras lang tulog ko kagabi. Kasi trabaho pa ako, 5 to 9 p.m. Kaya iniwan na nila ako eh. Kaya nagsolo tuloy ako ng dinner. Pero ayun, okay naman. At least na-survive ko yung aking trabaho. Kahit naglolo ko yung internet dahil nga sa bagyo. Nag-data na lang ako. So, lakad mo na. Good evening, and yun pa lang tayo magla-lunch. Magdi-dinner, 11 na ng gabi. Bumili na lang kami sa Jollibee nitong binili na lang nila ako sa Jollibee. So, ang in-order ko ay yung chicken lang. Along the road lang din yun. Malapit lang sa D-Mall. So, 100 pesos, 1 piece chicken. Hindi na natin i-review itong yung Jollibee. Kasi pare-pareho lang naman ang lasa yan kahit saan ka pa pumunta. Tumapon yung gravy ko. Ang chin-enjoy na malungkot kasi walang gravy. Kain lang ako. So, ayun lang naman. Hindi na natin ito i-review kasi
Pare-pareho lang naman lasa niyang Jollibee. Pero ayun guys, so sana nakatulong tong video na to sa inyo. Uwi na rin kami tomorrow morning. So sana okay naman sa Manila. Kasi nga may bagyo ngayon. And sana hindi malate yung flight or madelay yung flight namin. So sana nakatulong yung video na to sa inyo. Ang isang vlog ko ulit na Where to Eat in Boracay. Kaya guys, kung nakatulong tong video na to sa inyo at sana nagkaroon kayo na idea kung saan kayo pwedeng kumain ng mga budget-friendly dito sa Boracay, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you'll get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!